kapatid? Anyakis na Egyptian. No? Egyptian eh. Okay, maliwanag na. Malamig, mainit. Malamig. Malamig. Sabihin na may janitor. Okay, ako yung sunod speaker. So, marami po bang natutunan? Maraming may natutunan. Kamusta yung natutunan kay Ma'am Sandra rin? Okay naman. 100% may natutunan. After, on your way. Hindi pa natapos yung ano? End of, hindi pa? After po daw? Ano na oras kita labas po? 3 o'clock. Okay. So, doon ako sa speaker ngayon. Salit mga 3 o'clock tayo lalabas. Alas 6 na hapon. Hindi pa natakbanggit sa iyong on your way, hindi pa? Tapos na yata eh. Yung sa airport, hindi pa po. Tapos na. Okay. So, ibig sabihin tapos na. Kasi, minsan ako ang pinapalit niya. Kasi yung part niya, ni Ma'am Sandra rin is part ko rin po. No? Part ko rin po. Yung part ko lang ay hindi niya part. Ang daming pinos dito, yung part nila is part ko. Yung part ko, hindi nila part. Kasi bakit? Pareho naman kami mga facilitator, accredited facilitator ng UWA. Pareho kami lahat pumipirma ng PIDOS certificate. Kaya lang, iba talaga ang part ko. Bakit? Welfare assistance just in case of emergency. Kaya lagi ako nagtatanong dito, kung kamusta ka ba, kung kamusta ang excitement mo, okay ba? Nasa 100% pa. No? Kamusta ang excitement, 100% naman. 100%. Okay. Sana yung 100% din ng excitement, hindi po yan mababawasan na. Kasi kadalasan, after mo mag-talk dito, yung 100% na excitement, ubos. Kasi sa sinasabi, lagi yung sinasabi dito, lahat ng sinasabi ko, pag may nangyari sa iyo, magbabawas ako ng 20% ng excitement ko. Kaya pag nakalimang bawas ako, may ibig sabihin, yung 100% na excitement mo ay maubos yan. Yan, maubos yan. Ang pinakalas ko na tanong, tatanungin ko kayo, kung tuloy ka pa ba o hindi na. Okay? Kaya dapat magiging handa ang bawat isa. Magtanong ng ilang katanungan, no? Eh dapat may masagot ninyo. Okay? Hindi ko na pagkilala. Gusto mo lang ang pangalan ko? May inantok? Pasensya na ko. Pagdating talaga sa part ko, maraming antokin. O, inaantok ka man. Pinagbibigyan ko pa rin, nire-respeto ko yung mga inaantok. Kasi pagod, galing sa labas. Galing pa rin sa malalayong lugar. Katulad ng mga taga-Baguio, di ba? Sir? Okay? Nire-respeto ko yun. Pero sana, pag sinabi kong tulog, wala kayo makatulog. Okay? Okay, itong pangalan ko. Mas maganda. Pag nakatayo sa harapan, ang speaker, dapat alam niyo ang pangalan niya. Okay? Gusto mo naman. Hindi pwedeng puri ka lang ng tanong. Lahat ng sinasabi mo niya, pero hindi mo naman alam pangalan niya. Tama? Okay. Lahat ba may ballpen? Yes, sir. Okay. Are you ready? Yes. Okay, itong pangalan ko. Itong pangalan ko, Bidawin, Mrs. Sam Carbaho sa tagapagsalita ng aming Papilas Medical Store Day. Nandito rin pa kami, ang iba natatanong Mrs. Labat, kaya nandito kami sa napagandang mga services para sa inyo. Ang iba natatanong Mrs. Sam, ano yung mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ma'am, naisulat mo hindi? Hindi ko sulat, no? Kasi, bilis-bilis mo kasi magsalita. Di ba? Ang bilis ko magsalita, ma'am. Ano gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Ma'am, sagot. Tama lang. Itong tinanong ko, may sumagot yan. Okay. Pangalan ko, Mr. Sam Carbahosa. Okay? C.A. Sam. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Pagdating dito, ginawa kong Sam. Kasi, lagi akong tinatawag ng mother ko noon, Samuel. Sabi ko, parang hindi maganda pakinggan. Sabi ko, babawi na lang ako pagdating ko ng Manila, pag-uwiin ko ang pangalan ko. No? Kaya ngayon, ginawa kong Sam. Kaya,
Kahit pa paano, kunting level up naman, no? Okay. May nantok pa rin. Okay. Sam Carbagosa. Okay. Sino ang mga hits, ang mga first timer? Taas mo nga. First timer. Ang dami. 60. Sino ang mga ex-abroad? Taas mo naman. 70. Hindi, 7 lang. Sino mas marami? First timer, ex-abroad? First timer, marami, no? First timer, hindi ba kayo magtataka? Bakit kukunti lang kamay na tumataas ng mga ex-abroad? Hindi ba kayo magtataka? Okay. Sabi niyo ba, hindi ko alam. Bakit kukunti na lang? May sumagot dito ng nakaranig ko. Sabi, siguro ubos na. Ubos na nga, sir. Okay? Wala nag-upload. Sino ang doktor? Doktor. Nurse. Nurse. Maria, thank you, nurse. Teacher. Teacher. Wow. Daming teacher. Ma'am, welcome yung lahat ha. Nandito na naman kayo. Nung nakaraan, 160. Dami. Ngayon may sumunod pa rin. O konti na lang kayo. No? Okay. Engineer. Driver. Laborer. Construction worker. Marami. Performer. Meron? Performer. Kayo, ma'am? Performer kayo. Okay. Saan ang microphone dito? Performer ko lang yun. Pwede yung sumampol, ma'am. Pag performer, dapat hindi mayanin ha. Ma'am, anong kinakanta mo kadalasan, ma'am? Pwede bang sample? Okay, ma'am. Digit po yan, sir. Ha? Digit po. Ano legit? Nakalayo ng tanong mo. Nandito ang ako sa sample ang tanong. Dito. Sample lang. Ayaw mo? Ayaw mo? Ikaw, ma'am, gusto mo sampulan kita? Makinig. Ako ang sasampul sa kanila, ma'am. Makinig ka, mama. Tell me when will you be mine? Sarinig mo. Okay! Ngayon, nahiyaman sila ni ma'am. Okay lang. Ready na? Ex-abroad. First timer. Ex-abroad. Magtatanong lang. Isigaw nyo ha. Kukunti lang kayo. Dapat kayo ang bida ngayon. Iparinig nyo sa mga first timer dyan. Ex-abroad. Masarap buhay ang sagot nyo sa akin. Masarap lang o hindi. Sagot na sagot ha. Ex-abroad. Masarap buhay. OFW o hindi. Sagot ng mga ex-abroad. Masarap na hindi. Ang tanong ko lang, ang sagot mo dapat hindi o masarap lang o hindi. Pero ang sagot ng mga ex-abroad hindi. Guys, hindi masarap ang pagiging buhay OFW. Kaya kung bakit kayo nagtataka ngayon, nung magtanong ako, sabi ng iba, hindi. Mayroon na siya lumabas. Tatawag ngayon at sabihin doon sa kanyang pinag-applyan, sabi niya, ma'am, masarap buhay OFW, hindi naman pala. Tama? Tatawag ngayon. Kaya pagdating sa part, marami kayong matutunan. Napaka-iksi ng oras ko. Napakalaga para sa inyo. Dito, iba. Iba yung course profession. Pero ang tawag sa inyo lahat ay mga bayani. Sa mga bagong bayan, sa mga first timer, silang tinatawag na bagong bayan. Tama?
Sa mga ex-abroad, kayo yung tinatawag na mga dati bayan. Hindi na kayo. Ex-abroad ba sir? Halata na naman sir. Nagpidos ka nung umalis ka nun? Nagpidos ka? Ako sir. Saan ka nagpidos? Dito rin sir. Dito. Nakita mo ako nung magpidos ka? Hindi pa sir. Hindi na. Around 2016 pa rin. Anong year? 2016 sir. 2016? Ako. Hindi niya ako nakita. Tama. Kasi 2016, wala ako dito noon. Tama sir? Sir. May naipon? Punta na sir. Napunta na. May anak? Ilan? Tatlo. May asawa? Isa. Kasagot? Tama sagot. Okay, may teacher dito ha. Sino ang teacher po? Tayo mga kamay. Isa ito, mga principal. Sino ang teacher dito? Kayo ma'am. Kayo ang bida na yun. Magtatanong ako ma'am. Your course is education. Ganun din ma'am. Okay. Alis kayo, ayan magturo sa Pilipinas. 20 years na ako. 20 years na. Resign. Retired. Wow! May kukuha na sa benefits ko. Hindi pa sir. 60 pa. So yung trabaho mo sa kasawasan, grabe yung opportunity. Ma'am, 20 years. Kayo ma'am, 13 years. 30 years. Kayo ma'am, 5 years. Saan kayo tuturo? Sa public or high school? Public or private? Public. Grabe. Ma'am, parigid nyo ang sanda. Ang mga teachers kasi magagaling. Di ba? Ma'am, your course is education. What is education? Great years, ma'am. What is education, ma'am? Ito mga estudyante mo. Kami, estudyante mo. Ma'am, makalimutan. No. Your course is education. Your profession is teacher. Tama? Ma'am, what is teacher? Nakalimutan mo rin. Si ma'am, ang sabi niya, ma'am, what is teacher? Medyo nakalimutan din. Patay na. Education is a continuous process of learning. Teacher is a novel profession of the universe. Malinaw? Guys, tumatayo ang balibo. Ganun po. Pag walang teacher, walang estudyante, wala nang nakatapos sa pag-aaral. Tama? Kaya mga bayani sila. Ma'am, pero hindi lang kayo ang bayani ngayon. Maraming umahabot. Lahat ito ay mga bayani. Kaya pagdating sa labas ng bansa, dapat pantay ang pagtingin sa kapwa Pilipino. Naniwala ka ba ng bayani na? Naniwala ka? Sa pamagitan ng ano? Nagiging bayani ka. Hindi mo lang alam yun ngayon. Lahat kayo bayani. Nakatapos sa pag-aaral o hindi. Professional o non-professional bayani pagdating sa OFW. Kailangan bakit? Maliit man ang kinikita mo. Pag nagpadala ka sa Pilipinas, laging kulang ang sahod, sir. Tandaan mo. Pinabawasan ang tax mo. No? Pinabawasan ang tax mo. Doon sa remittance mo, pinabawasan. Merong tax na sinasabi. Pinapasok sa kanya sa kaban ng bayan. Tama? Kaya kung hindi dahil sa inyo lahat, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Malinaw? Kaya kayo tinatawag ng mga bayan. Pag pinasok sa kaban ng bayan, ang tanong, sino ang nakikinabang? Dito, gobyerno, kurap. Ang sagot ko ito ng matarang araw, sir, alam mo sino? Sabi niya, sir, sabi ko sino? Sabi niya, si Kapitan. Bakit? Nung mag-eleksyon, kinuha ang pangalan. No? Lista ng lista. May mga ano pa daw, flame stub. Pagdating ng bigayan, hindi nabigyan. Kaya galit kay Kapitan. No? Okay. Huwag niyo kalimutan niyo na yan. Okay? Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Hindi masarap
ang pagiging bayani. Buhay ko FW. Sir, doon ka. Doon ka. Tinawag na bayani. Kaya kung wala kang tiwala ngayon sa sarili, pag uwi mo ng bahay, maghanap ka na agad ng salamin. No? Hayaan mong pag sinisita ka ng members of your family, pag sinisita ka, ano yan, ano yan? Titigan mo na titigan ang mukha mo. Sabihin mo, sir, sabi ng mama na sira ulo doon kanina, sa Pidos, bayani daw ako. Tama? Tanggapin mo na lang, sir. Tanggapin niyo na lang. Lahat kayo ay bayani. Wala po paki mga kamay. Hindi dahil sa inyo, kung wala kayo, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Malinaw? Kaya kayo, tinatawag ng mga bayani. Mabuhay ang mga bayani. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Okay. Kaya ako nandito. Tapos ang eleksyon, no? Nung mga nakaraan, panay ako survey, OFW survey. Lahat, mayroong sa kabilang panig, laging zero, sa kabila, puro panalo eh. No? Pero hayaan nyo, natapos ang eleksyon. Ang importante ngayon, nandito kayo. Mahalaga na. Concentrate. Maraming malungkot. Okay, mag-alala, makakauwi kayo. Magtatanong lang. Magtatanong lang. Then, pangpangin ko rin. Bakit ka babalik? Babalik ka. Nagbabalik. Isip nila siya. Hindi mo lang yan. Dahil sa Pilipinas kayo, may trabaho man, pero Hindi sa pa. kahit yun ang mga teachers, di ba? Tapos na, mag-retire retired na, hintay na lang pension, balik pa rin, magtrabaho pa rin sa kanilang pamilya, balik. Hirap sa Pilipinas, maraming trabaho, pero maliit ang sweldo. Tama? Kaya kayo nandito, lahat kayo. Lahat ba? Interesado talagang aalis? Okay, concentrate. Dapat after kumagtok, walang bawas ang excitement mo, okay? Sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay OFW. Tama yun. Bakit? Iba kasi, pagdating doon, laging tandaan, lagi kong sinasabi, pag ikaw, pinasukan mo ang pagiging buhay OFW, ihanda mo ang sarili mo. Ulitin ko. Pag pinasukan mo ang buhay bayani o OFW, ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Iba ang batas dito. Makinig ha? Iba ang batas doon. Ulitin ko sa mga first timer, iba ang batas dito. Iba batas. Kunting pagkakamali mo lang, violation, mananagot ka. Walang pinipili yung problema. Kahit anong bansa, may nakaabang na problema. Kung kulang ka sa kalaman. Dito kanina, 100% may natutunan ka. Pero sa part ko, marami ka pang dapat malaman. It's abroad ka man. Baka iniisip mo, ay it's abroad naman ako eh. Puro na lang Pidos. Ang sabi ng UWA, Pidos is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Maraming pagbabago, taon-taon na dapat mong malaman. Nung nasa labas ka ng bansa noon, panibagong batas na dapat mong malaman, ay wala ka sa Pilipinas. Pagbalik mo ng Pilipinas, dapat alamin mo sino ang mag-a-update sa mga OFWs, ang Pidos provider. Kaya kayo, nandito kayo mga ex-abroad. Kaya huwag mo sabihin, ex-abroad ka, ang tagal mo na. Mayroon dito, 21 years sa labas ng bansa. Nung tinanong ko, kasi 21 years, what is Pidos? Hindi mapaliwanag. Isang litra lang ang tinanong ko. P stand for what? Hindi makasagot-sagot.
Sabi ko, ma'am, ex-abroad ka. Sabi niya, Philippine. Ang pay daw ay Philippine. No? Free. Pag sinabing free, before ng departure, mayroong tinatawag na orientation seminar. So ngayon sabi, pag ganun ba? Yes. Kaya concentrate. Concentrate. Ulitin ko, iba ang batas sa Pilipinas. Iba ang batas doon. Kahit sa Pilipinas ka nagka-problema, mananagot ka pa rin. Bakit? Mayroong kasabihan. Ignorancia legis. Niminim is kusat. Naintindihan nyo? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. No? Kaya kung bakit yung mayroong mga matataas na tungkulin, nakakasuhan. Bakit? Ay batas ang nalabag eh. Kaya dapat managot ka. Tama? Kaya dapat concentrate. Tuloy-tuloy ang usapan. Magtatanong lang. Sunod-sunod na to. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang po. Thank you. 15. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 16. Hindi naman ako nagbibilang talaga. Favorite subject ko sinong mag-aral ako is math. No? Pero yung pinaka madali lang sa akin, yung magbilang lang talaga. 15. Pero mayroon talagang hindi tumataas ang mga kamay. Now, concentrate. Ang tanong ko, ano kayo? Sabi ng iba dyan, nakatingin lang sa akin, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi gutom na kami. Tama? Unti-unting mahuli yung nilalaman ng isipan mo ngayon. Kasi bakit? Alam ko, nakatingin ka lang sa akin, alam ko ang nilalaman ng isipan bawat isa. Kaya huwag mong itago sa akin. Kasi bakit? Alam ko. Tama? Ang iba, bilisan mo kasi. Kunyari, patango-tango lang yung sir. Pero nasa isipan, bilisan mo kasi. Ang layo pang inuuwian namin, Bagyo pa. Tama? Concentrate ha. Sige, sa mga inantok, tulog lang. Okay. Huwag mo akong sisihin pag nakaidlip ka dyan, ha? At bigla kang lulutang. Huwag mo kong sisihin. Concentrate, pati sa likuran, ha? Mrs. Bakit ka nagtatanong kung sino ang nakapag-sign ng kontrata ulit? No? Sabi ng iba dyan, siguro ito ng speaker na sinasabi ng agency natin na pagdating doon sa Pilos, sobrang kulit. No? Sobrang kulit. Tanong ng tanong, tapos puro pakatakot-takot yung mga sinasabi. Ito naman siya siguro. Ito naman. No? Ito naman. Ngayon! Bakit ako nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Guys, concentrate. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Normal lang yun. Kung kanina, parang hindi pa makuha yung attention mo, dito unti-unti ka nang makinig talaga sa akin. Kaya ang problema, habang napakinggan mo lahat ng sinasabi ko, yung katakot-takot na nangyayari sa'yo, normal lang. Gustuhin mo mang tumawa, hahatakin pa rin ng antok ang iyong mga mata. Ang problema, hindi ka naman makatulog-tulog, tama? Okay. Mr. Sam, ganun ba? Nasa batas pala, kailangan mag-sign ng kontrata bago magpidos? Yes. Kaya ang iba dyan, sinisiko na agad ang katabi. Bakit tayo nandito? Normal lang yun. Nandito ka dahil pinapidos ka ngayon. Tama? Kaya kung may nangyari sa'yo, ikaw
ay hindi, isa sa hindi nakapagsahin ng kontrata. May ibig sabihin, bawas na ang excitement mo na 100%. Ang natira, 80% na lang. Sabi ng iba dyan nakatingin lang sa akin, mayroon pa kaya? Mayroon pa. At dapat, ang isang OFW, sisiguraduhin makaalis after magpidos. Bakit? Nasa batas. Ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na i-deployed na po siya. Na? Sabi ng iba, ganun ba? Yes. Dapat, wala ka na sa Pilipinas ngayon. At dapat, nasa labas ka ng bansa ngayon, at kumikita ka na. Maraming salamat. Good luck. And God bless. Uwi na tayo. Ma'am, karating mo lang. Karating mo lang. Pauwi na po kami. Bumalik ka lang. PT. Kaya dapat nasa labas ka na ng bansa ngayon at dapat wala ka na sa iyong inuupuan dyan ngayon. Minsan, nakikita ko dyan, sabi ng isa, bakit kami nandito pa rin? May problema. Another 20%, ang ibabawas ko sa excitement mo na 80%, ang natira is 60%. Kaya yung iba nakatingin lang sa akin, pero nasa isipan, ito talaga nag-recruit sa akin. No? Sabi, ang bilis kami kalis, yun pala. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Problema, hindi. Ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis ang isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapagpidos, nakapagpirma ng kontrata. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, 1 month salary? Bakit kami? Sobrang laki. Medyo may problema po. Dapat katumbas ng isang buwang sahod pagdating sa labas sa bansa. Tama? At pag nagbayad ka, kung sobrang laki ang natira, pag magbawas ako ulit, 40% na lang. At pag nagbayad, guys, saang lugar? Sa Jollibee? Concentrate ha, subaybayan nyo ako. Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Ha? Sabi ko na nga eh. Saan magbabayad? Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, agency? Bakit kami Jollibee? Sabi naman ng isa dito magkatabi nung nakarang linggo, at least, pare, pinamirinda tayo. Sabi ko naman, yung pinamirinda sa inyo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Dapat sa loob ng agency. Kaya ako'y nagtatanong kanina, kung may teacher, sana wag maulit yung nangyari sa 12 teacher, no? Month of February. Nagbayad saan? Hindi sa loob ng agency. Hindi sa Jollibee. Kaya hindi talaga sila pagod. Alam niyo sa nagbayad? GCash. Na uso ang GCash ngayon. Ginab ang opportunity ng 12 teacher papuntang Korea. Bakit? As fruit picker. Ang sahod sa Pilipinas times 5. Kaya nagbayad ng 280,000 bawat isa. Meron ba dyan? 280.
After na maganap ang transaction through GCash, online, ang sabi, i-follow up nyo ako sa pinapuntahan ko dating bahay ko sa Las Piñas. Di ba nakita nyo naman ako doon, di ba? I-follow up nyo ako. Nung pumunta sila, after matapos ang transaction, lahat makomplete lahat ang mga requirements, i-follow up nyo ako sa bahay ko sa Las Piñas. Di ba pumunta kayo dati doon? Di ba? So doon nyo ako i-follow up. Pagkatapos lahat ng transaction, may ipadala ang pera na 280,000 sa GCash. 3 months after na mag-follow up, wala na si ate. 60 years old. Isang senior citizen, guys. Bumiktima ng limpak-limpak na salapi. Instant millionaire. Wala na. Nangupahan na pala. Sinundan ng 20 kalalakihan. 20 na kalalakihan. 178,000 bawat isa. Anong country? Poland, Malaysia, South Africa, Japan, Czech Republic. Guys, ingat. Ikaw, anong bansa ka? Ingat. Magkano? 178,000 times 20. 3.5 something. Tama? 3.5. Ingat ha. Yan dapat sisiguraduhin pag nagbayad ka sa loob ng agency. At pag nagbayad, hindi kung saang lugar, at dapat pag nagbayad, equivalent of 1 month salary. Kaya kung nangyari sa iyo ngayon, hindi ka sa loob ng agency nagbabayad, another 20% ang ibabawas ko sa excitement mo. Ang natira, 20% na lang. Kaya pagdating sa usapan na to, kadalasan, sinasabi ko na bawal ang lumabas, pasok, labas, pasok. Pero mayroon talagang namimilit na lalabas. Hindi man lang nagpapaalam, dahan-dahan na tumayo, biglang tumalikod, pumunta sa may pintuan, binuksan, pagbukas, lumabas. Pumunta sa isang lugar, at doon siya mayroong tinatawagan. No? Ma'am, sobrang laki naman pinunod sa amin. Ma'am, may alam pa kayong papidus-pidus. Kaya kung nangyari sa iyo, huwag naman sana nangyari sa inyo uli, ha? Sana, walang nabiktima. Walang tigil mula noon hanggang ngayon. Hindi pa nga tapos ang lecture eh. May nakaabang na sa labas. Ha? May kulang ka pa, ha? Ingat, ha? Ingat, ha? Ingat. Kaya kung nangyari sa iyo, nagbawas ako ulit ng 20%, ang natira is 20% na lang. At dapat pag nagbayad, ay mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? Sini ko pang katabi, ikaw mayroon ba? Sabi niya, wala din. Problema? Kaya kung magbawas uli ako ng 20% sa excitement mo, wala nang natitira. Parang biro lang ang katanungan ko, no? Parang biro lang sinasabi ko, no? May isang awitin, no? Parang biro lamang dumating ka sa Pidos na akala mo after ng lecture certificate agad, pero nagka-problema pa pala. Dapat mayroong resibo. Malinaw? Ubos na ang excitement mo. Paano ngayon, Mr. Sam? Dahil nangyari na nga sa akin. Makinig. Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Anong batas ang nabayuli? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay, nakulong, nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. That is a non-billable offense.
Guys, kaya ang sabi ng iba, kadalasan, hindi masarap buhay OFW. Maraming mga pagsubok, maraming hamon sa buhay hanggang pagdating sa labas ng bansa na hindi mo alam. Okay ka dito, pagdating doon, mayroong mga panibagong hamon at mga pagsubok na iyong kakarapin na hindi mo alam mangyari sa iyo. Pero ang panalangin namin sana, wag naman mangyari sa inyo. Tama? Hindi kayo alis para maghanap ng problema. Aalis kayo para sa inyong mga pamilya. Tama? Kaya kayo dumaan dito. Kung katakot-takot man ang narinig mo ngayon, huwag mong sisihin ang agency mo. Dito ka pinadala. At kung ikaw man taga-agency, nandiyan nag-observe sa akin, sabihin mo, Mr. Sam, maraming salamat. Dahil naiparinig mo sa amin. Hindi ko binanggit ito upang takutin bawat isa sa inyo. Binanggit ko lahat ng dapat ninyong malaman na ayon sa batas para magiging handa kayo. Tama? Pagdating sa labas sa bansa, anuman ang inyong naging kaalaman dito, oras na inyong pangangailangan, may i-apply po ninyo. Tama po ba? Kaya kayo tinawag na mga bayani. No? Dahil sa ipinakita ninyo, nakatapangan, katatagan, buo ang loob. No? Tapang at palaban. Kung kung ang mga sundalo bayani, sumasabak sa training, after ng pag-training, sila ay may mga sandata. Tama? Kayo, anong inyong sandata? Kung ano ang inyong natutunan dito, yun ang sandata niyo pagdating sa labas ng bansa. Malinaw? May natutunan? Mr. Sam, bakit alam mo? Lahat. Alam mo lahat. Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa tong mga speakers na to. Wala pa tong video na to. Wala pa mga pidus dyan. Pidus doon hanggang sa taas. Wala pa to. Ako'y nasa serbisyo na. 2 dekada na po sa serbisyo. Kaya kung makita niyo sa kabila, ano yan? Hotel. Tama? Anong hotel to? Lotus? Wala kong ginadala dyan. Hindi yan hotel dapat. Chowking yan. Isip kasi si Ma'am bakit? Okay! Chowking pa yan nun. Nakipag-meet din ako dyan. Magaganda din. Sabi ko, ma'am, nandito na ako. Ako yung mag-a-apply. Diyan ya. Saan ka na banda? Ma'am, undawi na. Kalma ka lang. Nandito naka-ready ang pera na ibibigay ko. Placement fee. Sige, bilisan mo ha. Nandito lang ako sa loob. Sabi ko, opo ma'am. Nakita ko siya nakatayo sa labas. Pinindot ko ulit ang cellphone ko. Pag-ring. Di ba ang height mo? 5'7", tapos maliit lang katawan. Opo ma'am. Ang edad mo 27, no? Opo ma'am. Kita ko. Sabi ko, hi ma'am, nandito na po ako. Ikaw si Jania? Opo, ako si Jania. Sige. Ingat. Kung bakit kayo magtataka? Yung cellphone ko, habang nagsasalita, panay ikot yan. Hindi kami magtataka. Hindi ba? Ano yung ginagawa niya? Panay ikot, walang kameraman. Mahal magbayad ng kameraman. Wala nga akong sweldo. Tapos kukuha pa ako ng kameraman. Tama? Yan. Panay ikot. Pag may nasintruhan at biglang nag-blink ang kamera ng cellphone ko, ibig sabihin, positive yung suspect. Yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko nahuli sa loob. Kaya ingat, ha? Ingat ka. Huwag kang gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo OFWs. Ha? Baka magtataka ka. No? Magtataka ka. Maghihimas ka na ng malamig na rihas. Ingat, ha? Mr. Sam, kailan tayo matapos? Malapit na. Concentrate. Anong oras, ma'am? 2:40. Mr. Sam, maraming salamat sa mga narinig namin, pero katakot-takot. Okay. Ngayon, huwag kayong mag-alala. Mayroong hindi man nakapag-sign ng kontrata, no? Huwag kayong mag-alala. Huwag awayin ng inyong agency. Bakit? May ibig sabihin, mahal lang kayo ng inyong mga agencies.
pina-advance pidos ka lang. Kasi ang layo ng pinanggalingan mo. Tama? Para hindi ka nababaon sa utang ka pabalik-balik. Kaya ka pinagpidos ngayon. After magpidos, maghintay na ng flight. Before ng flight, kasi mayroon pang final briefing, doon na magpirma ng kontrata. Ayos ba? Ibig sabihin, mahalang kayo ng agency nyo. Sabi ni iba, ay, salamat. Wala pala. Pero, kung may nangyari sa'yo, katulad ng nabanggit ko, guys, ibig sabihin, biktima ka talaga. Ingat. Nangyari sa labas, lahat ng transaksyon, i-inform mo yung agency. Bakit? Pag hindi mo na-inform, damay pati agency. Tama? Anong kaso? Lifetime imprisonment. Yung nasa loob, nakausap mo, no? Hindi mo ini-inform, ginamit pa lang ang pangalan ng agency. Ganon din siya, lifetime imprisonment din. Bakit? Ang kaso ano? Accessories of the crime. Kaya dapat ingat ha? Ingat, ingat. Maawa po kayo sa inyong pamilya. Kaya kayo dito nga nagpakahirap. Gutom ang inabot. Pero mahalaga para sa inyo ang training nga. Inatinan niyo ngayon. Okay? Ngayon, i-inform ang agency. Pagdating sa labas sa bansa may pagbabago, i-inform pa rin po ang inyong agency. Maraming pagbabago na pagdating doon hindi mo alam mangyari sa'yo. I-inform ang